And Pam, yung sinampang kaso ni VP Sara, no? At least may complainant dito. Si VP Sara mismo. Yung grave threat against kay Vice President Sara Duterte at hindi umano'y tinatakot niya si Bongbong Marcos, siya ba ang complainant? Eh dati kikita, minsan napapaisip ako, hindi naman tayo pumasok ng law school, Pam, no? Hindi ba pinag-uusapan to ng mga estudyante? O ng mga grupo na lang ng mga abogado? Tama ba yun? Magsasampa ng kaso na walang complainant, tapos ang complainant, gobyerno. And kung complainant gobyerno, yan talaga ang pag-aaksayahan nyo ng panahon. Hindi ba dapat ang complainant ang gobyerno doon sa kawatan mismo sa gobyerno, particular dito sa issue ng flood control scandal? Of course, nakita natin kanina ang interesting part na naglabas ng AI generate. Diba Marlon, kini-question nila, I don't know what happened to Chis Escudero, bakit pinayagan niya yung pagpapalabas ng AI na yan. Hindi ba't ang kini-question nila lagi yung misinformation o disinformation because of AI? Tapos ngayon, sa isang formal na pagdinig ng kaso ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pinayagan ng isang Chis Escudero ang mga props na yan na AI generated. Hindi ko talaga maarok. Nagulat din ako kay Chis eh. Or baka pati siya nagulat, hindi niya inaasahan na may ganong i-represent. And yun ang nakakatakot. Yung hinahabol natin na pinaka-corrupt na pambansang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Moot na rin yun. So kakalimutan na lang natin na nawaldas yung pera. Kakalimutan na lang natin na pumirma sa pambansang budget ang isang Bongbong Marcos na nagyabang na prudent yung ginawa nila pag-aaral bago pirmahan yung pinakamanumalyang budget na yun. Kakalimutan na lang natin kasi nagastos na. Meron kasi intriga online, Marlon, kung saan sinasabi ng mga DDH, sabihin na natin DDH, no? Na meron di umanong pillar si VP Sara na siya daw ay nagre-request ng private meeting or discussion or audience kay Marcos. Anong take mo dito? Katartaduhan yan, kasinungalingan yan, at talagang walang katotohanan yan, Pam. Wala tayo sa posisyon dahil wala naman tayo sa kampo ni VP Sara, no? At ako tingin ko rito, ginagamit pa rin nila to para i-divert yung attention, yung tunay na issue ngayon. Focus tayo sa baha, focus tayo sa paghahanap kung bakit nahinto ang pagdinig at investigasyon sa flood control scandal. Tama, sabi ni Tetris, BS yan, as in bull S. Tama sabi mo, Pam, wala kang solusyon, Bongbong Marcos, kasi iba yung prioridad mo. Ang prioridad mo at nakafocus ka lang para gibain ang mga Duterte, si Vice President Sara Duterte. At hindi ka nagka-focus para magtrabaho talaga ng tama, tunay, wagas at totoo. Oo nga. Marlon, pero habang hinahanap ni Honorable, sige na nga, tawagin natin Honorable kung ikasisiyan ng kanyang, kanyang ego. Abante. Ni Benny Abante, si VP Sara, lumabas naman ang balita, Marlon, na before the Taguig City Prosecutor's Office, isinampa ni Vice President Sara Duterte ang pangalawang perjury case versus what's his name, Madriaga. No, ito yung sinampahan din niya ng perjury case doon sa supplemental affidavit niya. Nauso ang supplemental affidavit, Marlon, ha. Remember si Sergeant Gutesa, yung pinull out sa hearing sa Senate, di ba? Dinala di umano sa DOJ at ginawan ng supplementary affidavit. Sa kasagsagan ng hearing yun, ha? First time yun. Totoo yan, Marlon. Di ba ganon din naman ang nangyari sa mini trial na ginawa ng Committee on Justice dyan sa House, no? Nung biglang nagkaroon ng supplemental affidavit si Madriaga na na ngayon, hindi kadugtong parang tumutono sa statement naman ng isang Trillanes. So, ang tanong din, Marlon, I don't know kung ako hindi ko pa natapos, to be honest, yung hearing kanina. Kasi ang dami din inasikaso, no? Hindi ko alam kung ilalabas nila si Madriaga sa puntong ito ng impeachment. Hindi ko alam. Ako mas gusto ko ilabas nila. Talaga? Mas gusto ko ilabas nila. Nagkalat lang yan.
Yun nga, para magkalat lang yan at lalo magalit ang tao na kayo, mga inumin nyo, di ba? Talagang grabe yung extra effort pa yung ginagawa nila. At mas papaniwalaan ba natin to? And yung sinampang kaso ni BP Sara, no? At least may complainant dito. Si BP Sara mismo. Yung grave threat against kay Vice President Sara Duterte at hindi umano'y tinatakot niya si Bongbong Marcos, siya ba ang complainant? Eh dati kikita, minsan napapaisip ako, hindi naman tayo pumasok ng law school, Pam, no? Hindi ba pinag-uusapan to ng mga estudyante? O ng mga grupo na lang ng mga abogado? Tama ba yun? Magsasampa ng kaso na walang complainant, tapos ang complainant, gobyerno. And kung complainant gobyerno, yan talaga ang pag-aaksayahan nyo ng panahon. Hindi ba dapat ang complainant ang gobyerno doon sa kawatan mismo sa gobyerno, particular dito sa issue ng flood control scandal? Oo nga. Marlon, naalala ko, di ba, yan yung cross-examination na ginawa ni Attorney Vinluan, tama ba? Kung saan tinanong niya, hiningan niyo po ba ng kanilang mga statement ang First Lady? Di ba? Sabi ni Mr. Lotok, wala. Was it Lotok o yung nauna kay Lotok? Either doon sa dalawa, no? Si Attorney Vinluan. Basta sa kanilang dalawa na yun, no? Sinabi, sino gwapo sa dalawa? Pareho namang gwapo. Sabi, seryoso ka dyan? Seryoso ako, Pam. Maraming kinikilig sa kanila kasi maraming nagme-message sa atin na, Sir Marlon, kilala mo ko hindi ko pa nga nakikita ng personal. Kasi pogi siya. Sino ba? Wala itanong paano karugtong nun, Pam. Kasi lang, yun. Dali lang. Sino mo sinasabi mo? Yung dalawang NBI na witness o yung dalawang... hindi pala si Lotok. Si Attorney Binluan and Narbasa. Ba't dalawa lang? Naku, magagalit sa'yo si Atty. Powa. Tinanggal mo siya sa listahan. Tatlo sila. Kasi kanina binanggit mo bakit Lotok and sino tong isa? Yung tao niya? Yung unang witness? Ano nga pong pangalan nun? Lotok and? Ano yung... Pareho. Ay, hindi. Nauna kay Lotok. No? Oo. Pareho silang may kaso pa, ma. At remember yung ni-raid nila na bakal sa Davao City na di umano radioactive saka substandard. Isa yan sa kaso nila Lotok saka yung si Chris ano siya? CPA. Yun ang sinampang kaso sa kanila sa ombudsman. Nung ni-raid naman nila yung pabrika ng bakal doon at pinitya. Ibig sabihin, pulled up ang isinampang kaso sa kanila ron. Kalilong. Oo. Si Kalilong. Well, di ba Marlon, sila naman na nagsabing, we ignore the noise. Tama ba? We just make it happen. Ano yung chant nilang yun? Mantra nilang yun? Na hindi nila papatulang kung anong klaseng ingay ito. We just, kasi nagtatrabaho lang sila. We just deliver. So, yun nga, no? Today, VP Sara filed the case, the second perjury case versus Ramil Madriaga. Also in question here is ilalabas ba nila si Ramil Madriaga. And of course nakita natin kanina ang interesting part na naglabas ng AI generate. 'Di ba Marlon? Kini-question nila. I don't know what happened to Chis Escudero, bakit pinayagan niya. Yung pagpapalabas ng AI na yan. Hindi ba't ang kini-question nila lagi yung misinformation o disinformation because of AI. Tapos ngayon, sa isang formal na pagdinig ng kaso ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pinayagan ng isang Chis Escudero ang mga props na yan na AI generated. Hindi ko talaga maarok. Nagulat din ako kay Chis . Or baka pati siya nagulat, hindi niya inaasahan na may ganong i-represent na AI. Tapos paano mo niya tatanggapin? Although, andyan na, nilatag na at dapat talaga, Chis, maging sensitive ka. Alam mo naman na ginagamit lang yung korte ng impeachment para sa propaganda ng prosecutors. And dapat sa susunod, Sir Queso, boss, manager mo, hindi mo na pahintulutan pa yung mga ganyang klaseng optics. Pero Marlon, also, an interesting thing here was, hindi niya pinayagan na magsalita ang isang attorney Ligutan because he was alluded to doon sa speech naman or manifestation naman ni
Attorney Sheila season last week kung saan nga inaddress nila yung punto na marami na from the prosecutor's side, Marlon, ang mga nagsasalita tungkol sa merits o merito ng mga kaso. So, finally, si Attorney Sheila called it out and then Chis Escudero agreed na may panig na talagang kinocross na ang line. And he was referring to the prosecutor's side, no? Joel Chua wanted to give some moment for Attorney Ligutan na sagutin si Attorney Sheila. But surprisingly, Chis Escudero did not allow it because Ano tingin mo ron, Pam? tama lang kasi ang sabi niya maglalabas sila ng rules na stricter rules pagdating sa pagdidiscuss ng mga merito ng kasong yan outside of the impeachment court at dinadala sa social media. At hindi pa niya naipalabas yung bagong rules na yon. I think ako, ilabas mo muna yon at kung kinakailangan pang dinggin o madinig yung side ni Ligutan, edi bigyan ng pagkakataon. But then, Marlon, this is for us, wala nang silbi kung ano yung sasabihin mo. Because you already did what you did, hindi ka nakapagsalita nung araw na yun, pero humarap ka sa media at sinabi mo, wala naman akong pinangalanan na. Ganun pa rin. Diyan ako medyo na dahil hindi mo pinayagang magsalita, okay lang. Pero dapat, nilabas mo rin yung resolution mo. Kung i-reprimand, kung paano, di ba, kung dapat patawan ng anumang klaseng parusa. Itong abogadon to. Ang daming lumipas na araw eh. Inaasahan natin na may mapapagalitan, may maboboljak, may ma-award. Bakit wala ngayong araw na nangyari? Ano ba to, Chis? Lumalambot ka ba? At medyo although okay pa rin yung performance mo, pero medyo hindi mo talaga maiiwasan na mag-isip talaga sa isang Chis Escudero kung paano maglaro sa bilang presiding judge o presiding officer. Well, titignan natin yan because Marlon, ang tanong pa rin naman ng marami, ano yung legality? Basis ba? Kung gaano kalegal na ikaw ang nagpe-preside. Diba? Uy, hinihintay natin yung sagot na yan, Marlon, mula sa Korte Suprema. Ha? Kasi nga, nangyayari na. Mangyayari bang muli na sasabihin nila na moot and academic because it's already happening? Wala na sila magagawa. Dahil siya na ang presiding officer, di ba? At yun ang nakakatakot, Pam. At, sorry Marlon, at naka 16 days na. Mm-hmm. Yun, di ba? So kaya moot ngayon. Di ba? Moot ngayon. And yun ang nakakatakot. Yung hinahabol natin na pinaka-corrupt na pambansang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Moot na rin yun. So kakalimutan na lang natin na nawaldas yung pera. Kakalimutan na lang natin na pumirma sa pambansang budget ang isang Bongbong Marcos na nagyabang na prudent yung ginawa nila pag-aaral bago pirmahan yung pinakamaanumalyang budget na yun. Kakalimutan na lang natin kasi nagastos na. Yun ang problema. Dapat magkaroon ng jurisprudence. Dapat magkaroon ng malinaw na kautusan ang Korte Suprema kung ano ang tama at mali. Dahil yan ang trabaho nila, mag-interpret ng batas. Because if we allow this, now meron tayong president na kaso, it should now apply to all impeachable positions, Marlon. Sana nga may makamonitor, no? Pinasok ba ng baha ang tanggapan ng Supreme Court ngayon dito sa Padre Paura? Baha daw, Marlon. Pinahaba ang Padre Paura para naman baka tumagos na ng gusto, baka naman makonsensya na yung mga maestrado natin sa kataas-taasang hukuman na kailangan na yata natin umaksyon dito. Huwag na natin antayin na yung pag-alis ng ating Supreme Court Chief Justice dahil pinagdududahan tayo na kaya hindi sila kumikibo ngayon sa issue ng anomalya ni Bongbong Marcos. Lahat sila nangangarap maging Supreme Court Chief Justice. Well, Marlon, yun namang nung yung opisina natin nasa nandun pa sa UNAV, alam naman natin kung gaano kabilis ang magpagbaha doon. So, magtatanong pa ba tayo kung baha ngayon? Although may nakita ko sa comments kanina na nagbaha nga, Marlon, sa DOJ and sa NBI. Tama ba? Oo. Yun yung nabasa ko kanina. Okay, Marlon. Meron kasing intriga online, Marlon, kung saan sinasabi ng mga
DDH, sabihin na natin DDH, no? Na meron di umanong pillar si VP Sara na siya daw ay nagre-request ng private meeting or discussion or audience kay Marcos. Anong take mo dito? Katartaduhan yan, kasinungalingan yan, at talagang walang katotohanan yan, Pam. Wala tayo sa posisyon dahil wala naman tayo sa kampo ni VP Sara, no? At ako tingin ko rito, ginagamit pa rin nila to para i-divert yung attention, yung tunay na issue ngayon. Focus tayo sa baha, focus tayo sa paghahanap kung bakit nahinto ang pagdinig at investigasyon sa flood control scandal. Tama, sabi Ako ni Tetri, so BS yan. As in, bull S. Ako, Marlon, take ko nito, palibhasa napakaraming foreign dignitaries or diplomats ang lumalapag sa Davao at meron nga tayong nasaksihan sa pagdiriwang ng Kadayawan na special face or presence, Marlon, mula sa Amerika na nakipagdiwang ng Kadayawan, no? So, I think this is their reaction na sige, just in case tumupuy man tayo sa nakikita nating mga relasyong nabubuong bago ng mga foreign representatives na yan sa Davao, gawa na lang tayo ng naratibo na kung wari, nagre-request siya ng pakikipag-usap at kung ano man ang mangyari, no, Marlon, yun na lang ang sasabihin natin, nakausap ko na kasi. Baka ganun, no? Pang-react ba? Na inuunahan na nila because I think they know na wala silang pang-barter doon sa mangyayaring Balita ko, Pam, ang daming kinakabahan sa Malacanang. Bakit? Bumisita yung political officer ng taga-US Embassy. Nagtaka sila. May nakapasok na, di ba, na taga-gobyerno ng Amerika sa kampo ng mga Duterte. Paano nangyari yun? At ano ang niluluto nila? Something is cooking here, di ba? Talaga ba? Kasi Marlon, ako, sa mga nakita kong larawan naman, Marlon, mga hindi naman mukhang stress yung mga bawat tao na nakasama nitong mamang to. Mga nakangiti, Marlon, ha? Mga Tama. nakangiti. Ay, pag nagdikit-dikit, Marlon, malilito ka sinong pogi Naman. Pag nagdikit-dikit, pipiliin ko na lang pinaka-pogi, si Kong Sid Ungab. Yeah, syempre. para safe tayo, doon tayo kay Kong Sid Ungab, di ba? Pati si Kong Sid Ungab, Kong Omar Duterte. Congressman Omar. Oo. Kong Duterte, Harold Kong Duterte. Harold. Kong Pulong Duterte. No? Siya ang dumating nung unang parade sa umaga eh. At hindi Yes. na dumating ang VP Sara. Oo. May nagtatanong nga ron sa post ko eh. Meron hong mga dahilan. At nagkita ba sila nung taga-US Embassy? Ang isasagot ko sa inyo, secret. Hindi ka pwedeng mag-talk kasi hindi naman natin talaga alam. Hindi nga natin nakausap tayo tumitingin lang, nakikita lang natin. And then syempre, makikurious ka kasi hindi natin nakakasama yung mukhang yun, Marlon. Ang tagal natin pabalik-balik ng Davao. First time natin makita. Ay, sabi ko Pam, sige, Pam. Pasadahan natin na konti. Ano yung implikasyon na to? Na merong, at maghapon umaten ng pagdiriwang sa umaga, yung US Embassy official, at hanggang gabi, all throughout, bago mag-start yung program, at tinapos doon sa awarding. Ibig sabihin, inabot ng gabi yung US official na yun. Ano magiging implikasyon nito, Pam? Ano kinalaman nito sa landscape ng politika sa bansa? Oo nga, no? Kasi, I think this is opening walls to new relationship, new partnership. It will also open doors for a dialogue, Marlon, mas malalim ang dialogue sa communication, ha. Ang dialogo, nandyan yung merong kang, kasi giniginawak pa. Nandyan yung naglatag ka ng sitwasyon. Nandyan yung naglatag ka ng sitwasyon. Nandyan yung pinaintindi mo yung sitwasyon. At nandyan yung tanong ng bawat kampo. May tanong ka, may tanong ako.
May sagot ka, maaring wala akong sagot. Bigyan mo ako ng sagot. Wala akong solusyon, baka meron kang tulong. Ganun ang dialogue. Ito yung Tama. pinakamagandang pwedeng mangyari dyan. Magkakaroon ng dialogo ang dalawang kampo. Dalawang kampo, anong ibig sabihin nun? Amerika, dahil nasa Davao, Duterte. Oh, di ba? Ikaw, sa tingin mo? Ang impormasyon ko hindi lang Duterte ang nakausap ng US official. May nakausap din mga taga Mindanao. At inaalam din ang sitwasyon sa BARM. Anyway, pag-usapan natin sa susunod dyan. BARM, ibig sabihin, lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, talagang masinsinang tinutugay-gayan ng US Embassy o ng White House. Kasi syempre, magre-report yun, di ba? Anyway, yung implikasyon, tama, sabi mo, dialogue, no? Malaking implikasyon to. Higit lalo, alam naman natin, na galit sa International Criminal Court, si paring Donald Trump, di ba? Ninong. Nongga kami ngayon. Nongga kami ngayon yan, di ba? Galit na galit sa ICC. At tama, yung panawagan ng Maysug. Tama rin ang mga sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na malaking bagay para sa pagbuwag ng International Criminal Court ang sasabihin ni Congressman Saldico. Higit lalo, pag pinatunayan ito, yung mga naunang testimonya ng 18 sundalo o 14 na sundalo na tumanggap ng suhol, tumanggap ng pera ang ICC officials mula sa kampo ni Saldico, sa kampo ni Martin Romualdez o sa kampo ng Administrasyong Marcos. At ang nagatid nito mismo ay mga bayaning sundalo. Ngayon, kanino galing yung pera? Kay Saldico. Sakaling si Saldico ang magpatotoo sa sinabi ng mga kanyang bodyguards na talagang inutusan niya maghatid ng pera at tinanggap ito ng mga ICC officials, tapos ang boxing. Or, posible rin, naghahanap kung paano maliligtas ni Saldico yung kanyang sarili. Dahil galit ang sambayan ng Pilipino at talaga namang may nag-aantay sa kanyang kapurusahan. Dapat nga, bitay pa ang parusa sa matinding korupsyon, di ba? Or sa korupsyon sa gobyerno. Posible. Paano pala kung gawin na lang state witness ng Amerika o witness, testigo ng Amerika, si Saldico, para tuluyang panggiba sa International Criminal Court. Isa lang yan sa factor, Pam. Pero Marlon, what is also interesting here is hindi lang Duterte o Dabawenyo ang kinausap. Yes. Meron inalam, Pam. May kinausap siya na professor, professor sa kilalang eskwelahan sa Mindanao na dati ring naging opisyalis sa BARM at kinausap niya, inalam niya kung ano yung tunay na kwento sa BARM. At nakarating din, di umano, base sa impormasyon ko, nakarating din sa impormasyon ng bansang Amerika ngayon, yung kaduda-duda na ambush me sa BARM. Yan nangyari sa BARM recently. So may mga ganun angulo pa. Kasi Marlon, yung kinausap na professor na kapatid din naman natin sa sa BARM, no? Ang expertise niyan yung anti-terrorism subject. Yep. Yan ang kanyang yan yung kanyang, I don't know kung may PhD siya. I think, no? Alam ko tungkol meron. dyan. Ang alam ko rin. So, yun, lumalawak ang interest ng US, no? Na mas malalim. Dahil ba hindi sila nakakaupo sa kampo ng Marcos at makakuha ng matalinong sagot sa mga yan? Kaya ba tumawid? Kasi Marlon, may larawan akong nakita na si Attorney Vic ang nahiyangan lang talaga ako magtanong, Marlon. Kasi nasitsitan ako, dami kong nakain na mangustin eh. Sinitsitan ako eh. Oo. Ano tanong, Pam? Ano yan, sorry? Ano yung tanong? Ano yung sabi mo? May tanong? Kasi we were all part of Bongbong's administration. And of course, yung formative years na yon, Marlon, and when we say formative years, hindi pa yun yung nanalo ka na nung 2022 Nandyan nang nakaantabay din naman si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Alam niya ang takbo. Tinanong ba si Attorney Vic kung ano
Ano bang nangyari dito sa dalawa? What caused the separation? 'Di ba? What happened to him now, Bongbong Marcos, na inconsistent na siya? Meron bang ganun takot ang Amerika na unstable yung kausap nilang pangulo, 'di ba? Meron bang hindi ko alam, Marlon, nakita ko lang kasi. Yung tanong mo, posible yan, no? May takot? O posible rin na alam naman natin pa na, pasintabi po, alam naman natin na tuso yung mga Amerikano. At sana, baka naman ako konsensya na sila na parang hindi na tama tong grabing korupsyon sa administrasyon ito. Ay, pero Marlon, ang mag-trigger, Pam, para mag-isip ng ganon, ang gobyernong Amerika, yung patuloy na pagsuway ni Bongbong Marcos na i-withdraw na niya yung kanyang suporta sa International Criminal Court. Kasi malaking sampal at insulto ito sa American government na ikaw, Bongbong Marcos, tinuturing naming allied, tinuturing naming kaalyado. Ikaw pa ang ayaw makisama at ayaw sumunod sa pakiusap namin na ibasura ang pagsuporta sa International Criminal Court. Samantala, mga katabing bansa ng Pilipinas sa ASEAN region, halos lahat nagwi-withdraw na at malapit-lapit na rin ang bansang Japan. Pero Marlon, do you see the presence of the US in Davao with the Dutertes and Duterte allies? Because may nabasa ako, nakausap na rin pala nito si Senator Robin Padilla. And we all know na ally ito ng Duterte. Overall, do you see this, Marlon, as a good sign? Oo, Pam, meron pang isang at ang impormasyon ko, pati si Senadora Amy Marcos nakausap na rin. Tapos yung kay Senator Robin, totoo, nagkausap sila. Sana i-share din ng dalawang senador na to, no? Pero yung kay Senator Robin, nakakatuwa, Pam. Kasi si Senator Robin, sinamahan niya yung anak niya kay Mariel Rodriguez sa US Embassy para mag-apply ng visa. Nakita ng mga US Embassy employees na si Senator Robin yun at naispatan. Siyempre, senador ng bayan yan, binigyan ng maayos na lane para tapos at nag-courtesy na rin sa kanya yung ambassador, si Lipton, tama ba? Pasensya na kayo, hindi ako masyadong sa foreign relations. At nung nagkausap sila, maganda yung naging maganda yung maganda pangitain to. Tapos humanga ang mga taga-US Embassy na hindi ginamit ni Senator Robin yung kanyang impluwensya bilang senador at talagang pumila muna siya. To the line ang ginawa niya. Hindi siya nag-red tape. At ang nag-offer na lang para mapadali yung proseso ng visa ng kanyang anak, mga US Embassy employees and officials. Pero may naamoy ka bang shift sa gear at sa power? Shift hindi pa ngayon, pero kung magpapatuloy at gaganda yung samahan ng bansang Amerika, ng US government saka sa kampo ng mga Duterte. Tapos habang nakikita nila na namamangka sa dalawang ilog, ang Bongbong at Lisa Marcos Araneta, dahil ngayon nakikipaglaro naman sila sa bansang China, baka lalo lang ito makadagdag ng galit o headset sa Amerika na, teka, Bongbong Marcos, kala ko kaalyado ka namin. Yung ship, hindi pa natin alam sa ngayon. Pero dahil may mga pumapasok na at alam ko naman, nakamonitor sila, Pam. And even bansang China, nakamonitor din sa kaganapan dito sa Pilipinas. Kung gaano katalamak yung korupsyon, ito lang ang baha. Siguro naman mananaig yung konsensya. Tapos ship, doon sa kinakatakutan natin na charter change, saka yung martial law, baka mag-iisip muna ang Bongbong Marcos at baka mapagsabihan sila, wag niyong ituloy yan. Ituloy niyo ang eleksyon at dapat parehas ang eleksyon papas. Hindi ka sure, baka yan ang laman ng dialogue. Kasi nga, dapat ang dialogue diba? pinakatakutan. Yan yung yan at kaya nga although alam ko, hindi rin naman ikwekwento yan nila po Mayor Baste, Kong Sid Ungab, Congressman Harold Duterte, Kong Pulong. Ito ay mga opinion lang. Ito ay haka-haka. Haka lang natin to.
Oo, kasi Marlon, tayo naman talaga yung nakakita din na at nagtatanong sa atin lang mga sarili kasi ugali ho namin ni Marlon na kung hindi naman sinabi sa amin, hindi ho kami magtatanong, Correct. di ba? Correct. Ah, Correct. nagtatanong tayo sa channel natin dahil nakita natin at bagong mukha nga, pero narinig natin nga kung saang bansang representante, hanggang doon na lang din ang nalalaman natin, di ba? So, Yeah. kung ibibigay sa atin ng impormasyon, salamat. Pero kung hindi naman tayo dapat nandoon sa sitwasyon o eksenang yon, okay lang din. Hindi naman natin para i-insist na, uy, dapat alam namin, di ba? Alam naman natin ang ating limitasyon. Di ba? Pero, isa itong, ako, para sa akin, Marlon, this is a good sign because it will open more doors, even windows or roofs, even, Marlon, na magdialogo ang dalawang partido. No? Good sign to para sa atin. Pero para sa kampo ng mga Marcos, bad sign ito. Kasi wag nating Bahala kayo kalimutan yung mga sabi-sabi na Amerika ang naging dahilan kaya napatalsik sa pwesto ang Marcos Sr. At Amerika rin ang naging dahilan kaya napatalsik sa pwesto si Pangulong Joseph Erap Estrada nung EDSA People Power 2. So, kung hahantong ito sa rehimeng Marcos Jr., antabayan na natin. At hindi malayong mangyari ito na mismong bansang Amerika na ang mag-withdraw ng suporta nila kay Bongbong Marcos. Higit lalo kung patuloy itong magmamatigas na suwayin yung kahilingan na wag suportahan yung international criminal law. Higit lalo kung patuloy na nakikita ng bansang Amerika ang galit ng sambayanang Pilipino dahil sa talamak na korupsyon sa Marcos administration at ang pinagtutuunan ng pansin lamang nila ngayon ay walang iba kundi yung kakarampot at yung walang katotohanan, walang basehan na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero totoo ba, dadating si President Trump sa bansa? November, Pam. November. Ang tanong ko nga, Kaya lang, dito, election na ng US yun eh. Oh, May midterm election din siya, di ba? Oh, midterm elections, Pam. Yung mga congressmen. Interesting times and exciting personalities, no? Interesting personalities and exciting times. Either or. So, kanina may nabasa ako, makukuha ba nila si Saldico. Tapos ito pa mo, sabi ni Veronica Kaabay, US din ang dumakip sa presidente ng Venezuela. Tama. Alam mo, ang sagot ko, may mga nagtatanong sa akin, pare, alam ba nila kung nasan Saldico? Sabi ko, sa atin din ng resources ng CIA, ng FBI, alam nila yon. Sabi, ang tanong uli, makukuha ba nila? Yan din ang sagot ko. FBI. Yung presidente nga ng Venezuela, inassault. Di ba? Nakuha nila. Si Saldico pa kaya? Marlon, FBI, hindi NBI. FBI sabi ko kanina, FBI. FBI. Yun, hindi nga natin alam. We will see, no? Sana I don't think din makakadating, Marlon. Kasi nga, election is dapat he needs to focus on his campaign. But whatever it is, hindi rin natin alam kung kanino sa sideline ng dialogo si Trump, no? We'll see. Yun. Exciting, Marlon. Exciting. Exciting. Although exciting po ang mga balita at napakarami pong mga balita, no? Hindi lang po impeachment ang kailangan nating tutukan. Actually, dapat nga po lumabas na tayo dyan sa sa echo chamber ng impeachment. Dahil ang impeachment po, talaga namang ginagamit nila para tayo ay para bulagin ng ating mga mata, busalan ng ating mga bibig sa mas mga mabibigat na problema ng bansa. At ito po ay yung flood control projects na hanggang ngayon, for how many years now, minumulto tayong lahat. Di ba? Kaya patuloy tayong mag-ingay. Patuloy tayong mag-post ng ating galit at ating hinanakit na ihinto nyo na o tapusin na agad ang impeachment. Walang kwentang impeachment laban kay BP Sara na gumagastos lamang tayo ng pera tapos sa walang saysay na kaso at asunto. Sa halip, ang ipagpatuloy ay ang investigasyon sa flood control scandal.
Yes, walang mag-move on sa flood control na yan, Marlon. Ang sabi ni Samuel, it will open not only doors but more so floodgates to a prosperous opportunity. Exactly, galing, tama. Oo, di ba? So yun po, sa lahat po ngayon ng si Shena sa Marikina ka nagwo-work, di ba? Mag-iingat ka. Ate Shena, ingat po. Mag-iingat ka. Mag-iingat po ang lahat ng Shena ngayong araw na to na nasa labas pa ho ng mga bahay nila at hindi pa ho makauwi or hindi makababa, hindi makatawid, hindi makapag-book ng kanilang mga riders or ng mga Grab at may mga batang naghihintay po sa kanilang mga tahanan. And Mag-iingat po. speaking of Shena pa, baha yung Talayan. Ang Shena College sa Araneta, sa Quezon City, sa May Del Monte. Malapit lang. Baha po. Yung Talayan na pinagmalaki ni Bongbong Marcos, palpak. So, we'll think natin. Anong kasinungalingan na naman at anong klaseng pambubudol na naman ang idadahilan ng Marcos administration sa napakalaking perwisyong ito ng baha sa kabila ng bilyong-bilyong piso na ang inilaan at iniukol dito na pera ng sambayan ng Pilipino. Tapos wala naman palang tunay na proyekto at sa halip na bubulsa lang ito at nailalagay sa male-maleta na iniuwi sa kanilang bahay ng mga corrupt na politiko. At kanilang mga basement, Marlon, no? Yes. Oo. So, sa BGC raw si nagwo-work si Shena. Kaya po dapat si Ginoong Benny Abante, ang hinahanap niyo po dapat si Vince Dizon. Dahil siya naman po talaga ang nangako na ang EDSA at kung ano pa mga kakalsadahan hindi nababahain. So siya po ang inyong hanapin, no? Uy, Benny Abante. Swerte mo. Hindi ka nakita ng ilang Pilipino lang nakakita sa iyo, nagpunta ka ng Canada. Kung hindi, inaabot mo rin dapat yung inabot ng babaeng palengkera sa Malacanang. Wala ka dyan, Marlon. well, hello po at ayun, maraming salamat po sa inyong, ba't ako nag-hello? Magbababay nga eh. Ayun po, no, maraming salamat. Mag-iingat po ang lahat, mag-prepare po ng inyong mga ng inyong mga kailangang ihanda dyan sa bahay, kandila, flashlights, batteries, mga dilata, no. I think this has been going on for the past week, no, after nung sino yung bagyong dumating tapos hindi tumigil ang mga pag-ambon and all, and then ito na naman, no. Mag-iingat po ang lahat. Anything else you wanna say, Marlon? Yun lang. Hindi natin sila maawat kung patuloy silang magmumura. Ika nga, kung nakakategi lang yung pagmumura, malamang tegi na tong Marcos administration. Oh. Sana po ang lahat ay merong kakainin sa kanilang mga hapagkainan ngayong gabi. No? Maraming salamat po. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako naman si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente.